kilalanin natin ang mga may-ari ng pinakamalalaking bus companies dito sa Pilipinas. Mr. D. Number 20, Kagsawa Travel and Tours. Sa Bicol routes, kilalang Kagsawa Travel and Tours sa premium buses, sleeper buses at Manila to Bicol trips. Isa ito sa mga bus companies na mas pinili ng ilang pasahero kapag gusto nilang mas komportableng biyahe papunta sa Albay, Camarines Sur, Sorsogon at iba pang bahagi ng Bicol. Ang president nito ay lumalabas ang pangalan na si James Y. Kua bilang CEO at president. Pero ang eksaktong individual shareholders hindi ganap na malinaw sa publiko. Tinatayang meron silang minimum na 35 plus na buses. Kung pagbabasehan ang halaga ng modernong bus ngayon na around 10 million to 15 million each, maaaring umabot sa 350 million pataas ang rough fleet scale ng company na ito. Hindi sila kasing laki ng higabang-higanteng bus companies pero malakas ang pangalan nila sa Bicol dahil sa sleeper buses at premium travel experience. Number 19, Circle Transport Corporation. Hindi ito typical provincial bus liner na may regular terminal-to-terminal routes, pero sa mundo ng tourist buses at chartered transport, kilala ang Circle Transport Corporation. Madalas silang ginagamit sa field trips, company outings, private tours, school service at agency trips, at special events. Ang owner-operator nito, Circle Transport Corporation, publicly named President si Lino V. Lebron. Pero tulad ng maraming private transport companies, hindi malinaw ang public records ng lahat ng individual shareholders. Tinatayang may around minimum 50 Class A tourist buses sila. So kung susumahin, ang rough fleet scale nito ay around 500 million pataas. Kakaiba ang Circle Transport, hindi sila nakikipaglaban sa traditional na provincial routes. Ang market nila chartered comfort, yung mga pasaherong gusto ng private, malinis at organized na biyahe. Number 18, Superlines Transportation. Ito'y matagal ng pangalan sa Southern Luzon at Bicol routes. Kilala ito sa biyaheng Cubao, Bicol, Quezon, Camarines at iba pang southern destinations. Para sa maraming biyahero, ang Superlines ay isa sa mga bus na madalas makita sa mahabang ruta papuntang probinsya. Ang operator nito, ang Superlines Transportation Company Inc. Pero ang individual controlling owners nito hindi malinaw na nilabas sa reliable public sources natin. Kaya mas ligtas sabihin na ang company mismo ang publicly known operator. Tinatayang meron silang minimum na 80 hanggang 100 plus na buses. Depende sa active units at operational routes. Ang rough fleet scale nito maaaring umabot ng 800 million pesos hanggang 1 billion pesos. Sa Bicol Corridor, hindi lang dami ng bus ang labanan. Mahalaga rin ang terminal access, tibay ng biyahe, driver, disiplin at tiwala ng pasahero. Number 17, Raymond Transportation. Kung madalas kang bumabiyahe papuntang Quezon, Bicol, Sorsogon o Masbate, malamang nakita mo ng Raymond Transportation. Isa ito sa kilalang pangalan sa southern routes, lalo na sa mga pasaherong naghahanap ng regular at practical na biyahe papuntang probinsya. Ang kumpanya inuugnay kay Silvino or Bino Escobar, na kilalang founder ng Raymond Transportation. Sa public information, ang ownership ng kumpanya karaniwang inuugnay sa Escobar family. Tinatayang may mahigit na 100 buses ang Raymond Transportation. Kung susukatin ang laki ng fleet, maaaring nasa 1 billion pataas ang rough fleet scale nito. Hindi man kasing ingay ng ibang modern-looking bus companies, matibay ang presence ng Raymond dahil matagal na itong nagsisilbi sa mga rutang papuntang Southern Luzon at Bicol. Number 16, Bataan Transit. Ito'y kilalang pangalan para sa mga biyaheng Bataan, Pampanga at ilang bahagi ng Central Luzon. Para sa mga commuters, estudyante, workers at provincial travelers, isa itong importanteng transport link mula Metro Manila papuntang Bataan at karatig lugar.
Ang operator nito, Bataan Transit Inc., publicly reported ito bilang bahagi ng mas malaking Hernandez Transport Group na kilala sa ibang bus company sa North Luzon. Tinatayang may 100 plus buses ang Bataan Transit. Ang rough fleet scale nito minimum nasa 1 billion pesos pataas. Interesting dito, hindi lang Bataan Transit ang hawak ng grupong ito. Konektado ito sa mas malalaking network ng bus companies na nagsisilbi sa Central at North Luzon routes. Number 15, Saulog Transit. Ang Cavite Pride, founded way back in 1946, matagal na itong bahagi ng buhay ng mga biyahero mula Cavite papuntang Maynila. Bago pa dumami ang modern terminals, expressways at bagong bus systems, kilala na ang Saulog sa Cavite-Manila routes. Founder ng Saulog Transit si Eliseo Basa Saulog. Sa kalatsukuyan, naging bahagi na ito ng Genesis Transport Group, kaya ang current owner-operator nito ay under Genesis Transport na. Tinatayang may around 200 plus na buses ang Saulog Transit. Ang rough fleet scale nito maaaring umabot sa 2 billion pataas. Ang unique fact dito, isang Saulog sa mga bus company na may malalim na historical connection sa Cavite commuters. Para sa maraming taga Cavite, hindi lang ito bus company. Parte ito ng araw-araw na biyahe, trabaho at syempre pag-uwi. Number 14, GV Florida Transport. Kilala ang GV Florida sa pink bus na may floral design. Ito'y kilala rin sa transport sa long-haul Northern Luzon routes, lalo na sa Cagayan, Isabela at iba pang malalayong probinsya sa Hilaga. Ang founder at owner family nito ay ang Florida family na inuugnay kay Virgilio Florida Sr. sa public records at company information. Lumalabas din ang pangalan ni George U. Florida at Virgilio U. Florida Jr. bilang key people. Tinatayang may around 200 plus buses ang Florida Bus, kasama ang main at allied brands. Ang rough fleet scale nito ay maaaring umabot sa 2 billion pataas. Interesting fact, isa sila sa mga bus company na nagpasikat ng sleeper bus experience sa Pilipinas. Bagay na malaking tulong sa mga biyaherong inaabot ng 10 to 15 hours sa biyahe. Number 13, Bicol Isarog, Peña Francia Group. Sa Bicol routes, hindi mawawala ang usapan ng Bicol Isarog at Peña Francia. Kilala ang grupo sa iba't ibang klase ng bus: regular, deluxe, elite, royal at sleeper buses. Para sa ilang pasahero, silang pinipili kapag gusto ng komportableng long distance travel. Ang owner-operator nito, ang Bicol Isarog Transport System Inc., publicly named President si Geraldo C. Abano. Tinatayang may around 250 plus buses ang grupo across brands. Ang rough fleet scale nito nasa 2.5 billion pataas. Sa Bicol route, malaking bagay ang comfort dahil mahaba ang biyahe. Kaya ang mga bus company na may sleeper at premium units may malalaking advantage sa pasaherong gustong makatulog ng maayos habang nasa daan. Number 12, Pangasinan Solid North Transit. Ito'y mas naging visible nitong mga nakaraang taon dahil sa expansion at modernization ng buses. Kilala ito sa Pangasinan at North Luzon routes at naging isa sa mga mas napapansing bus companies dahil sa mga bagong units at mas organized na branding. Ang owner-operator nito ang Chua family through JAC Liner Group. Ibig sabihin, konektado ito sa mas malaking network ng JAC Liner or Jack Liner at mga affiliated companies. Tinatayang may around minimum na 300 buses ang Solid North. Kasamang affiliated units, ang rough fleet scale nito ay around 3 billion pesos pataas. Ang strong point ng Solid North expansion sa pamamagitan ng route, growth, modern units at connection sa malalaking transport group. Mas lumalakas ang presensya nito sa North Luzon. Number 11, Partas Transportation.
Ito'y isa sa pinakakilalang bus company sa North Luzon, lalo na sa Ilocos routes. Kapag usapang biyaheng lawag, Vigan, Abra, La Union at iba pang lugar sa Hilaga, madalas kasama sa options ang Partas. Owner nito si Luis Chavez Singson through his business interests. Publicly tied din ang company history kina Luis Chavez Singson at Rolito Go. Ang pangalang Partas ay interesting dahil ito ay sa trap kapag binaliktad, isang salita na may historical connection sa Old Persian term for governor. Tinatayang may around 300 buses ang Partas. Ang rough fleet scale nito ay nasa 3 billion pataas. Kilala ang Partas sa premium-looking buses at strong presence sa Ilocos Corridor. Para sa mga biyaherong papuntang Northern Luzon, isa ito sa mga pinaka-recognizable na bus brands. Number 10. Alps the Bus. Ito'y mula sa pangalang Arcadio Lontoc Perez and Siblings. Isa itong family-run bus company mula sa Batangas na matagal nang nagsisilbi sa mga pasahero sa Southern Luzon, lalo na sa Batangas, Manila, Bicol at iba pang ruta. Founder at owner nito ang Perez family na inuugnay kay Arcadio L. Perez. Ang pangalan mismo ng kumpanya ay may personal na koneksyon sa founder at pamilya. Tinatayang may minimum na 300 plus buses ang Alps the Bus. Ang rough fleet scale nito ay around 3 billion pesos minimum. So mas mataas pa yun. Unique fact, sa dami ng mga bus company sa Pilipinas, isa ang Alps sa may pangalan na direktang nagpapakita ng family roots nito. Hindi lang ito brand name ha, parang family signature na rin sa mundo ng transportation. Number 9. Jamliner. Isa sa mga pinakakilalang bus company sa Laguna, Batangas, Quezon at Bicol routes. Nagsimula ito kina Artemio at Josefina Mercado, kaya ang pangalang Jam konektado sa kanilang pangalan. Founders lamang sila. At sa kasalukuyan, ang Jamliner under the Jackliner Group, kaya ang current owner or operator nito ay ang Chua family through Jackliner. Tinatayang may over 300 buses ang Jamliner, and rough fleet scale nito ay nasa minimum ng 3 billion pesos pataas. Interesting fact, minsan ang nagkaroon ng Jamliner ng company theme song na ginawa ng Filipino rock band na The Dawn. Ibig sabihin, hindi lang transport service ang naging branding nila. May dating din sila sa pop culture connection. Number 8. First North Luzon Transit. Isa sa mga bus company na nagsisilbi sa Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan, Bataan at iba pang Central at North Luzon destinations. Malakas ang role nito sa araw-araw na biyahe ng mga workers, estudyante, traders at provincial travelers. Ang operator nito ang First North Luzon Transit Inc. at publicly reported ito bilang bahagi ng Hernandez Family Transport Group. Tinatayang may minimum na 300 plus buses ang First North Luzon Transit. Ang rough fleet scale nito ay minimum din na 3 billion pesos pataas. Ang lakas ng company na ito hindi lang sa dami ng units, kundi sa strategic routes. Ibig sabihin, nasa mga rutang araw-araw talagang kailangan ng tao, hindi lang pang bakasyon, hindi pang kabuhayan na rin. Number 7. Jackliner. Mula sa pangalan ni Jaime A. Chua, founded by Jaime and Aida Chua, nagsimula ang kumpanya sa second-hand buses at family backyard repair shops. Mula sa simpleng simula, naging isa ito sa pinakamalaking transport group sa bansa. Ang owners nito na si Jaime A. Chua at Aida Chua, kasalukuyan na pa ring nasa JAC Liner Group, kaya dire-diretso at solid pa rin ang grupo nila. Tinatayang may minimum na 400 plus buses ang core ng Jackliner fleet, pero kapag sinama ang subsidiaries at affiliated brands, sobrang laki ang kabuuang network nito. Ang rough core fleet scale nito ay nasa 4 billion pataas. Interesting fact,
Kilala ang Jack bilang isa sa mga bus companies na maagad nagpakilala ng Wi-Fi sa buses sa Pilipinas. Kaya naging mas modern ang image nito sa ilang routes. Number 6. DLTB Co. or Del Monte Land Transport Bus Company. Ito'y konektado sa Del Monte Motor Works. Kilala ito sa Southern Luzon routes, lalo na sa Batangas, Laguna, Quezon, Bicol at Eastern Visayas. May dala itong historical legacy dahil konektado ang ruta nito sa lumang BLTB tradition. Ang operator nito, ang Del Monte Motor Works at Del Monte Land Transport Bus Company Inc. Publicly named sa chairperson, president at CEO na si Attorney Narciso O. Morales. Tinatayang mayroong 500 plus na buses ang DLTB. Ang rough fleet scale nito ay nasa 5 billion pataas. At interesting fact, kahit revived brand ito sa modern era, dala nito ang isa sa pinakamatatandang route legacy sa Southern Luzon. Kaya sa maraming pasahero, familiar at trusted pa rin ang pangalan ng DLTV. Number 5. Baliwag Transit. Ito'y isa sa pinakamalaking bus company sa Central Luzon. Founded by Doña Maria Victoria Santiago Vida de Tenco, na mas kilala bilang Nanay Turing. Naging malaking pangalan nito sa biyaheng Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga at iba pang lugar sa gitnang Luzon. Ang family Tenco kasalukuyan ng management publicly associated pa rin sa Tenco family at Baliwag Group of Companies. Tinatayang may around 300 pero hanggang 600 active buses ang Baliwag Transit. Depende sa active units at operations. Pero ang rough fleet scale nito ay nasa 3 billion to 6 billion pesos pataas. Interesting fact, bago pa pumasok sa bus business ang founder may connection na sa hot business. Kaya ang identity ng Baliwag Transit mas may lalim na ugat sa negosyo at history ng Bulacan. Number 4. Genesis Transport. Ito'y nagsimula lamang sa 3 minibuses at lumaki bilang isa sa pinakamalaking bus operator sa Luzon. Kilala ito sa Baguio, Baler, Central Luzon at iba pang routes, kasama rin na sa grupo ang Joybus, North Genesis at sa Ulog. Founder-owner nito si Riza Angara Moises na publicly identified bilang President and CEO ng Genesis Transport. Tinatayang may minimum na around 600 buses ang Genesis Group, kabilang ang expansions at affiliated operations. Ang rough fleet scale nito, minimum na 6 billion at siguradong mas mataas pa dito. Interesting fact, ang Joybus Genesis ang isa sa tumulong magpasikat ng premium non-stop bus travel papuntang Baguio at Baler. Para sa mga pasaherong gusto ng mas komportable at mas direct na biyahe, naging strong option ang Genesis. Number 3. 5-Star Bus Company. Isa sa pinakamalaking bus operator sa North Luzon. Kilala sa mga rutang Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Nueva Vizcaya, Isabela, Quirino at Cagayan. Para sa maraming behero sa Hilaga, ang 5-Star ay may matagal ng bahagi ng terminal scene. Ang operator nitong Pangasinan 5-Star Bus Company publicly associated sa Hernandez family at sa mga company profiles, lumalabas ang pangalan ni Cesar T. Hernandez bilang CEO or President. Tinatayang may minimum 900 plus buses ang 5-star. Ang rough fleet scale nito ay nasa minimum 9 billion pesos pataas. At interesting fact, bahagi ito ng powerful North Luzon Transport Network na konektado sa Victory Liner, Bataan Transit, First North Luzon at Luzon Cisco. Kaya pagdating sa North Luzon routes, malawak talaga ang influence ng Hernandez Transport Group. Number 2. Victory Liner. Isa sa pinaka-iconic na bus company sa Pilipinas. Founded by Jose Hernandez after World War II. Nagsimula ito sa mga rebuilt vehicle na ginawang unang bus. Mula sa maliit na simula,
lumaki ito sa isa sa pinakamahalagang transport lifelines ng Luzon. Founder at owner nito ay si Hernandez family. Publicly named president, si Marivic Hernandez del Pilar. Tinatayang may 1,000 plus buses ang Victory Liner. Minimum lang yun ha. At ang rough fleet scale nito ay nasa 10 billion. Minimum din lang yun ha. Pataas. Unique fact, Victory Liner transports tens of thousands of passengers daily para sa maraming biyahero papuntang Baguio, Pangasinan, Zambales, Cagayan Valley at iba pang lugar sa Northern Luzon. Ang Victory ay hindi lang bus company. Parte ito ng buhay probinsya at buhay trabaho. And at number 1, Yanson Group of Bus Companies. Walang tatalo sa Yanson Group of Bus Companies. Itong nasa likod ng Ceres Liner, Valyacar Transit, Bachelor Express, Rural Transit, Mindanao Star, Southern Star, Ceres Transport at Gold Star. Sa dami ng hawak nitong routes, ito ang pinakamalaking bus empire sa buong Pilipinas. Founded ito ni Ricardo B. Yanson Sr. at Olivia V. Yanson. Sa kasalukuyan, kabilang sa public leadership si Leo Ray V. Yanson at nananatiling konektado ang Yanson family sa ownership at management ng grupo. Tinatayang may around, hulaan nyo kung ilan, minimum 4,000 buses ang Yanson Group nationwide. Ang rough fleet scale nito ay nasa minimum 40 billion pesos pataas. Hindi pa kasama ang terminals, lupa, repair shops, spare parts, franchises at iba pang assets. Sa Visayas at Mindanao, napakalakas ng presence ng Yanson Groups sa ilang lugar. Kapag sinabi mo ngang Ceres, ito agad ang unang pumapasok sa mga tao. Ceres, Yanson at mga Gold Star at Rural Transit, Bachelor Express. Hay, ang yaman nila guys, ano? Diyan na nagtatapos ang countdown natin. Di fam, sa bawat bus na nakikita sa terminal, may kwento ng sipag, pamilya, expansion, competition at minsan, kontrobersiya. Pero malinaw na isang bagay, ang bus companies na ito ang tahimik na nagpapagalaw sa buong Pilipinas. At kung nagustuhan yung ating video for today, please comment vroom vroom beep beep. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang natuto. The end. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!